Ako si Jiang Zi, para sa prosthetic leg ng tatay ko. Napunta ako sa amo ko, at naging kami. At sa kasamaang palad, nabuntis ako. Nabuntis, anak ng narcissist kong amo. Balak ko sanang mag-resign, pero nag-propose sa akin ang amo ko. Pero hindi niya alam na allergy ako sa rosas. Kaya yung mga luha mo, walang kinalaman sa akin dahil lang sa allergy sa pollen. Oo, allergy ako sa pollen. Kapag naamoy ko lang ang pollen, gusto kong bumahing. Kaya, hindi mo talaga ako gusto. Sa totoo lang, hindi ko rin masabi kung gusto o hindi. Ang sitwasyon natin ay biglaan. Ibig sabihin, hindi mo talaga ako gusto. Naiintindihan ko. Dahil lang pala sa bata, kaya napilitan kang makipagrelasyon sa akin. Walang problema. Jiangji. Hindi ako isang taong hindi makatuwiran. Sa totoo lang, hindi naman ako napilitan. Jiangzi? Akala mo ba ako, si Huo Jingmu, ay isang bastos na pumipilit sa mga babae? Noong gabing iyon, wala ako sa tamang pag-iisip. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Napakabata mo pa. Nagsisimula pa lang ang buhay mo. Kung sa tingin mo, ang bata ay pabigat, ako. Kahit anong desisyon ang gusto mong gawin, irerespeto ko. Pero, kung gusto mong panatilihin ang bata, ipinapangako ko, gagamitin ko ang lahat ng mayroon ako para protektahan kayo ng bata. Ako, Hindi mo kailangang sumagot agad. Maari kang pumasok muna sa kwarto mo, pag-isipan mong mabuti. Alamin mo kung ano talaga ang gusto mo. Ayaw. Hindi talaga ako gusto niya. Ano ba yan? Bakit biglang ang init? huwagin mo. Anong nangyari sa'yo? Akala ko umalis ka na? Nakita kitang nahihirapan kanina. Kaya lumabas ako at kumuha ng tubig para makapagpahinga ka. Anong nangyari sa'yo? Mas mapula pa ang mukha mo kaysa kanina. Hindi ko rin alam. Biglang nakaramdam ako ng sobrang init. Ay. Okay ka lang ba? Jiangzi, bumalik ka. Nakapag-isip ka na ba? Kailan ko ba sinabi na ipalalaglag ang bata? Totoo ba ang sinasabi mo? Jiangzi, niloloko mo ba ako? Bakit kita lolokohin? Huwagin mo. Hindi ako napilitan. Kusa akong pumayag na pakasalan ka. Uy! Huwagin mo. Okay ka lang ba? Okay lang. Medyo excited lang ako. Ikaw, ang sobra naman ng excitement mo. Nadaganan mo na ako. Sa gabal. Oh. Pasensya na. Ako. Huwagin mo.
Jingmu, hayop ka! Buntis ako ha. Huwag mong sabihin. Gusto mo na naman akong pilitin, di ba? Hayop? Tingnan mo ako ngayon. Mukhang may lakas? Pipilitin mo ba ako? Bakit walang lakas? Sa tingin ko masigla ka naman. Hindi ko naman ito kontrolado. Talaga? Ganoon ba kahirap? Baka may gumawa ng paraan. O may ininom kang hindi dapat. Sa ganito, siguradong mahihirapan siya. Si, mag-asawa naman tayo? May anak na nga tayo. Jingmu, dahil sa sobrang sakit mo, tutulungan kita ng isang beses. Hindi. Maliligo ako ng malamig. Dito ka matulog. Anong oras na? Matigas ka pa rin. Hindi naman. Maliit pa ang sanggol. Hindi ko kaya. Sinong nagsabing matutulog ako sa'yo? Bobo, may iba akong paraan. Uy, uminom ka ng tubig para huminahon. Yung ginawa mo kanina, akala ng iba, mag-aapoy ka na. Paano nangyari ito? Kanina parang nalihan ako. Si, maghuhugas lang ako ng kamay, kasi malagkit. Oy. Sandali. Ano? Mr. Huo, may iba pa bang side effect? Na kailangan kong asikasuhin? Ito para sa'yo. Buksan mo. Wow! Ang ganda! Kanina pa gusto kitang bigyan nito. Hindi ko alam. Kung gusto mo pa bang tanggapin? Gusto ko talaga ang kwintas na ito. Ang ganda! Kanina ko pa gusto ibigay sa'yo. Ewan ko. Kung gusto mo pa bang tanggapin? Gusto ko talaga ang kwintas na ito. Talaga? Isusuot ko sa'yo. Halika. Talagang maganda. Pinupuri mo ba ako? Ipinagmamalaki ni Presidente Huo ang sarili niya. Ang sarili niyang panlasa sa pagpili ng regalo. Walang katulad sa mundo. Ang kwintas na ito, bagay na bagay sa'yo. Pero Secretary Jiang, alam mo ba? Sa totoo lang, ang panlasa ko sa pagpili ng asawa, ang pinakamahusay. Huo Jingmu, ang cheesy mo naman. Tiyak na nagpuyat ka kaya ka nagloloka. Matulog ka na. Paano siya biglang naging ganyan ka cheesy?
Buisit. Bakit nitong mga nakaraang araw lagi akong hindi makatulog dahil sa kanya? Bakit ba lagi dahil sa kanya ako hindi makatulog? Jiangzi, ngayong tanghali, pumunta ka sa opisina ko. Kumain tayo. May paborito mong ulam. Nasa kumpanya tayo ngayon. Mr. Hua, lumampas ka na. Ako lumampas? Ikaw ang asawa ko. Saan ako lumampas? Tayo lang ay ordinaryong boss empleyado. Ito ang sinabi mo mismo, Mr. Huo. Mr. Huo, balak mo ba? Magbago ng isip ngayon? Siya. Secretary Jiang, inuutusan kita. Ngayong tanghali, pumunta ka sa opisina ko at kumain. Ikaw talaga. Kailangan ganyan sabihin mo. Magmaneho ka. Hindi ba iyan ang kotse ni Jingmu? Ang kotse niya dati ay hindi naghahatid ng babae. Paano naman si Jiangji na babaeng iyon? Baka naman... Jiangji, ikaw na masamang babae. Hindi pa ba sapat na nakipag-ibigan ka sa mayaman? Ngayon, talaga namang inilalagay mo ang iyong mga balak kay Jingmu? Jingmu, ay akin lang. Presidente Wu, mayroon pong final na kasunduan para sa merger. Kailangan po ng inyong pirma. Presidente Wu, kamakailan po ba ay nahihirapan kayo sa pagtulog? Nakikita mo bang hindi ako makatulog? Ginoo Wu, hindi ba kayo kamakailan? Hindi masyadong mabuti ang tulog? Alam mo rin bang hindi ako makatulog? May timang eye bags mo. Lin, sabihin mo. Ang isang tao ay hindi mapigilan na mag-isip ng ibang tao. Ano bang nangyayari? Ginoo Wu, ito ay nasa larangan ng pisyolohiya. Kailangan niyo ba ng magpa-appointment sa doktor? Hindi na. Palagi ko lang iniisip si Secretary Jiang. Kaya hindi ako makatulog. Ginoo Wu, dahil ba masyado kayong nag-aalala kay Secretary Jiang? Asawa ko na siya. Kasal na kami. Ano bang dapat kong alalahanin? Ay, Ginoo Wu. Pero gusto niyo si Secretary Jiang, di ba? Ang mahalaga sa inyo ay si Secretary Jiang, kung gusto kanya o hindi. Gusto ko siya. Gusto ko si Jiangji. Gusto ko yung laging nagpapainit ng ulo ko, si Jiangji na nagpapahiya sa akin. Assistant Lin, sa tingin ko, yung sinabi mo kanina tungkol sa pag-schedule ng doktor ay pwedeng pag-isipan. Kasi ang mga profesional na bagay ay dapat ipaubaya sa mga eksperto para mas maganda. CJ, President Wu. Jiangji, tigilan mo na yung pagpapakyut mo dyan. Ito, lahat ito ay datos na kailangan ng presidente. Ngayong araw, dapat maayos na lahat. Tagapamahala Song? Ang mga dokumentong ito na apurahan, bakit ngayon mo lang ibinigay sa akin? Bakit hindi ka na lang naghintay hanggang sa lumipas na ang deadline bago mo ako hanapin?
Tagapamahalasong, ang emergency na file na ito, bakit ngayon mo lang dinala sa akin? Bakit hindi mo na lang hintayin hanggang sa lumipas ang deadline bago mo ako hanapin? Jiangji, ang busy-busy mo naman? Araw-araw? Kung saan-saang lalaki sa kama nagpapakalasing at nag-e-enjoy. Eh, gusto ko naman sanang ibigay ng maaga. Ay, saan ko ba hahanapin ang busy mong tao? Ikaw? Lakas ng loob mo? Desk. Natakot ka na agad? Mukhang yung sampal ko sa'yo dati. Hindi ka pa natuto? Maniwala ka. Ito naman talaga ang trabaho ko. Gagawin ko ng maayos. Pero kung maninira ka na naman sa akin, hindi ako magdadalawang isip na turuan ka ng leksyon. Ikaw? Ikaw ay? Hintayin mo ako? Ginoong Huo. Sinabi ko na sa'yo, ang dahilan ng insomnia mo, hindi ito nasa katawan. Sabi na ng doktor, lahat ng vital signs mo, sobrang perpekto. Mas healthy ka pa kaysa sa mga atleta. Medyo mainit. Tumahimik ka. Anong oras na? Anong problema kay Secretary Jiang? Walang disiplina sa sarili. Hindi niya alam ang sitwasyon niya. Hindi magandang magutom. Hindi pwede. Kailangan ko. Nasa kumpanya tayo ngayon. Simpleng boss-empleyado lang tayo. Ginoong Lin, puntahan mo si Secretary Jiang at ipatawag mo siya. Sabihin mo may urgent na dokumento. Bilisan mo. Opo, Ginoong Huo. Itong si Assistant Lin. Kasing bagal ng suso. Ang tagal, tumawag ng tao. Nagugutom ang asawa ko. Paano na ang sanggol natin? Ang babaeng ito naman, hindi man lang marunong alagaan ang sarili niya. Pasok. Dumating na. Kumusta pakiramdam mo ngayon? May masakit ba sa'yo? Sa umaga pagkagising, nagsusuka ka ba? Iniistorbo ka ba ng sanggol? Okay lang, Mr. Huo. Hindi ako masama, wala ring pagsusuka. Ang sanggol ay napakabait ngayon. Siyempre. Tingnan mo kung sino ang tatay niya. Simula bata pa, marunong na siyang mag-alaga sa nanay niya. Oy, ito ba ang gusto mong kainin? Pritong manok. Mr. Hua, paano mo nalaman? Gusto ko talaga ito nitong mga nakaraang araw. Dahil, alam ko lahat. Oh. Sa totoo lang, kasi nagsalita ka sa panaginip mo kagabi. Bumubulong ka lang doon. Pritong manok, pritong manok. Akala ko baka matagal ka nang hindi kumain yan, kaya umorder ako para sa'yo. Yung sinabi ko sa panaginip. Tandang-tanda niya lahat. Yun pala ang dahilan. Akala ko, bawalan mo ako sa pagkain ng mga ito. Bakit naman ganyan ang iniisip mo? Paano ko naman pipigilan? Sa paningin mo, bilang CEO Huo, hindi ba ito junk food? At saka, hindi ba dapat ngayon maging mas maingat? Hindi magandang kumain ng mga ito? Huwag kang mag-alala. Ang dietary plan ng buntis, pinag-aaralan ko rin. Minsan kumain ng pritong manok walang masama. Pinag-aaralan mo pa pala ito? Bakit? Hindi ka naniniwala? Naku, Ay, ano ito? ay, sandali. Ano ito? Sandali lang. Insomnia. Ginoong Huo, ikaw ba?
Kamakailan ay may problema sa pagtulog? Paano na? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Malala ba? Hindi naman malaking problema. Sabi ng doktor. Medyo iritado lang ako. Mawawala rin ito pagkatapos ng ilang panahon. Maliit na bagay lang, walang malaking epekto. Ang lala ng eye bags mo. Ikaw ba? Kamakailan? Sobrang stressed ka ba sa trabaho? Ano ba yan? Bakit palagi? Dahil sa kanya ako hindi makatulog. Oh. Siguro kamakailan lang, ang sama ng panahon. Oo, ang init at maalinsangan. Ginoong Ho, parang alam ko na kung bakit ka mainit kamakailan. Kaya sabihin mo nga, Secretary Jiang. Bakit ako mainit? Dahil ba kay Secretary Jiang? Paano? Paano naman naging dahilan ko? Hindi ba dapat? Yung nasa utak mo buong araw, hindi mo alam kung ano ang mga iniisip na hindi dapat para sa bata. Hindi ba pwedeng sabihin na na-miss mo si Secretary Jiang kaya hindi makatulog? Bakit mo ako iniisip? Tama nga. Bakit kita iniisip? Gusto mo ng fried chicken, di ba? Kain na. Kung lumamig yan, hindi na masarap. Dahan-dahan lang. Walang nakikipag-agawan sa'yo. Ngumuya ng mabuti para sa bata. Dahan-dahan. Jiangzi. Nakatulog. Bakit sobrang busy? Kahit buntis ka ngayon, ganyan ka magpuyat, paano kakayanin ng katawan mo? Bago ang ideyang ito. Tumpak ang mga detalye. Pero hindi ito proyekto ba ito ng marketing department? Bakit sa kanya ibinigay? Bakit ka natutulog dito? May natitira pa akong trabaho. Huwajeng mo. Bakit ka nasa kwarto ko?
Dinalhan kita ng gatas. Ang lapit mo kanina? Nakita ko lang ang cute ng tulog mo. Baka tumulo ang laway mo at madumihan ang file. Bakit siya nagre-react ng ganoon? Namula ang mukha. Kakaiba. Salamat sa kumot. Mainit-init. Natatakot lang ako na baka ginawin ka. Baka makaistorbo sa trabaho mo. Ay. Pero sa computer ko nakita kanina, may Analysis NG Cross-Border Channels. Hindi ba ito ang core project ng marketing department? Kailan naging responsibilidad mo na i-verify? Jiangzi, tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Ito, mga datos na kailangan ng tanggapan ng punong ehekutibong opisyal. Ngayon din dapat maayos na lahat. Tagapamahala Song. Ang mga urgent na dokumento, bakit ngayon mo lang binigay sa akin? Bakit hindi na lang naghintay hanggang lampas na ang deadline saka mo ako hanapin? Jiangzi, ikaw ay isang abalang tao. Araw-araw? Hindi alam kung saang lalaki ang kama nagpapakalasing at nag-aaliw. Gusto ko sanang ibigay sa iyo ng mas maaga. Ay, saan ko hahanapin ang isang abalang tao tulad mo? Secretariat, responsible sa pagsasama-sama ng data ng Asia-Pacific region. Ang basihan ng data na ito, kailangang i-calibrate ng maaga. May overlap sa marketing department. Kaya ko na lang inayos ng sabay. Secretariat responsible sa pagsasama-sama ng datos ng Asia-Pacific. Ang bahaging ito ng basihan ng datos, kailangang i-calibrate ng maaga. May overlap sa marketing department. Inayos ko na lang basta. Makakatipid sa oras para sa susunod na coordination. Madali lang? Madali lang gawin. Nakatulog sa desk dahil sa pagod. Jiangzi, marketing department ba? May nakakita na madali kang kausap, tapos binubuli ka. Sabihin mo sa akin. Papuntahin ko siya ngayon para magpaliwanag. Ikaw, lakas ng loob mo. Takot ka na? Mukhang yung sampal ko sa'yo dati. Hindi pa sapat ang aral. Huwag kang mag-alala. Ito naman talaga ang trabaho ko. Gagawin ko ng maayos. Pero kung babalikan mo ako ng chismis, hindi ako magdadalawang isip na turuan ka ng leksyon. Ikaw. Maghintay ka. Hindi naman. Ako mismo ang nag-alok. Gusto kong gawing mas perpekto. Jiangzi. Alam kong ayaw mong sa kumpanya may koneksyon sa akin. Pero asawa mo ako, Kung naapi ka, dapat mong sabihin sa akin. Iniisip mo bang, hindi ko kayang protektahan ang sarili kong asawa? Siya ay naaapi. Hindi naman, huwajing mo. Alam kong magaling ka. Kung gusto mo lang, isang salita mo lang, mapaparespeto ang lahat sa akin. Pero, kaysa gamitin ang titulong Mrs. Huo bilang pass at proteksyon, mas gusto ko pang umasa sa sarili kong kakayahan at pagsisikap para talagang ma-appreciate ako ng iba. Ang ganitong respeto at pagkilala ang gusto ko. Siya mismo ang nagsabi ng Mrs. Huo. Ito ba ay nangangahulugang medyo gusto niya ako? At least, hindi siya naiinis na maging asawa ko. Kahit papano, hindi mo naman ayaw maging asawa ko. Oh, ganon pala. Alam ko na. Gawin na lang bukas ang trabaho. Ngayon, kaagad matulog na sa kama. Utuzito ni ka presidente. Siya. Yehe. Sabi ni Jiang Ji na siya ang misis ko. Sandali. Bakit ako sa pahayag na ito ay sobrang saya? Kung talagang nagustuhan ko na siya,
Natapos na. Ang suporta sa datos para sa pulong bukas. Sa wakas, natapos na. Tapos na ang aking report. Ito ang mula sa project team. Ang kasalukuyang progreso. Mangyaring magbigay ng tagubilin, Executive Huo. Ituloy natin, ayon sa plano. Susunod, ako ang kumakatawan sa marketing department upang iulat ang tungkol sa bagong market expansion na pagsusuri at plano ng pagpapatupad. Sa pangunahin, hinati ko ang mga ito sa 6 na kategorya. Pangkalahatang ideya ng cross-border channels hanggang sa mga uso at pananaw sa hinaharap. Tingnan muna natin ang unang punto. Ang kahulugan ng cross-border channels ay ang mga koneksyon sa loob ng hangganan ng cross-border channels. Mga koneksyon sa iba't ibang aspeto at ang estratehikong kahalagahan ng cross-border channels at ang mga hamon at pagkakataon ng cross-border channels. Para sa atin, ito ay talagang isang napakalaking hamon. Teka, hindi ba ito ang data at analysis framework na inayos ko kagabi? Song Ziao? Bakit sinasabi niyang siya ang gumawa nito? Maari nating tingnan ang mga bentahin nito. Ang mga bentahin nito ay pangunahing nasa potensyal ng market expansion, pagkakaiba-iba ng product, cost efficiency, at ang internationalization ng brand. Executive Huo. Ito ang mula sa aming marketing department para sa bagong market expansion, ang komprehensibong pagsusuri at plano ng pagpapatupad. Para sa report na ito, ang aming grupo, lalo na ako personally, ay nag-overtime ng ilang gabi. Tagapamahala Song. Ang report na ito, kasama ang core data model dito, at ang market cross-analysis, ikaw mismo ang gumawa? Oo, Executive Huo. Ako mismo ang nanguna sa team at nagpuyat ng ilang gabi para matapos ito. Bawat data, bawat page ng analysis, ay inilaan namin ang aming puso at isip. Nandyan na! Tiyak na pupurihin ako ni Executive Huo sa harap ng lahat. Baka pa nga. Secretary Jiang, natatandaan ko sinabi mo sa akin noong nakaraang linggo. Ang ideyang ito ay napakanobela, at ang mga detalye ay tumpak na nakuha. Pero hindi ito proyekto ba ito ng marketing department? Bakit ibinigay sa kanya? Oy. Pero kanina sa computer ko, may analysis, NG cross-border channels. Hindi ba ito sa marketing department, core project? Kailan naging trabaho mo ang i-check ito? Secretariat ang nagsasama ng data ng Asia Pacific region. Ang data na ito, kailangan i-calibrate ng maaga. May overlap sa marketing department. Inayos ko na lang din para makatipid ng oras sa susunod na coordination. Inayos lang? Inayos lang, kaya mong matulog sa mesa dahil sa pagod? Jiangzi, mayroon ba sa marketing department na akala madali kang kausap at ginugulo ka? Sabihin mo sa akin. Papuntahin ko siya ngayon para magpaliwanag. Hoy, hindi naman. Ako mismo ang nag-volunteer na gawing mas kumpleto. Sa report na ito, may backup execution plan para sa emergency plan kapag na-stuck ang policy. Pero bakit wala sa ulat ni tagapamahala Song? Oh, Mr. Hua. Ang backup execution plan. Inilagay ko sa page 6 ng attachment ng proposal. Ang title, nakalabel bilang Plan B. Nakalagay ng detalyado ang mga alternative channels sa iba't ibang policy risks at mga hakbang. Anong emergency plan? Paano naman? Ako. Tagapamahala Song, ngayon igigiit mo pa bang ang report na ito? Ikaw lang ang gumawa? Pasensya na, Mr. Huo. Nagkamali ako. Mali ako. Patawarin mo ako. Ang core content ng project na ito ay gawa ni Secretary Jiang at si tagapamahala Song ay nag-angkin ng hindi autorisado ng trabaho ni Secretary Jiang at nagkunwaring sarili niya sa report. Ito ay isang malubhang paglabag sa tiwala sa trabaho. Simula ngayon, ang karapatan sa core reporting ng project na ito buong ibabalik at si Secretary Jiang ang ganap na mamamahala. Ipatupad ka agad. Mr. Hua, ito ay proyekto ng marketing department natin. Bakit ibibigay sa isang sekretarya? Hindi ito makatarungan. Proyekto ng marketing department. Kaya noong pribado mong pinagawa si Secretary Jiang ng mga dokumento para sa iyo, naisip mo ba? Ito ay proyekto ng marketing department. Naisip mo ba? Sino ang orihinal na nagmamay-ari ng proyektong ito? Ako. Manager Song, ang dapat mong hingan ng tawad ay hindi ako. Ngayon, mangyaring agad na humingi ng tawad kay Secretary Jiang sa publiko. Sabihin mo na ngayon.
Secretary Jiang, pasensya na. Hindi ko dapat ginawa iyon dahil sa pansamantalang pagkalito. Ninakaw ang iyong pinaghirapan. Mali ako. Secretary Jiang, ang paghingi ng tawad ni Manager Song, tinatanggap mo ba? Manager Song, maari kang humingi ng tawad, pero hindi ko tinatanggap. Tama rin. Ang taong hindi tapat na ganito, paano magagawa na napakadali na pakawalan? I-demote na lang siya. Magsimula bilang intern. Song Jiao, I do. Ang ganitong arrangement, may objection ka ba? Wala akong objection. Mabuti kung wala kang objection. Tapos na ang meeting. Secretary Jiang, manatili ka muna. Tungkol sa mga detalye ng proyekto, kailangan ko pang kumpirmahin sa'yo. Kumusta? Nakaganti ka na ba? Ginoong Huo, hindi ba kayo dapat makipag-ugnayan sa akin tungkol sa mga detalye ng pagtanggap ng proyekto? Kailangan bang magsimula ngayon? Jiangzi, alam mo namang hinayaan kitang manatili. Para saan? Hindi para sa detalye ng proyekto. Baka naman si Ginoong Huo ay gustong samantalahin ang pagkakataong walang tao para abusuhin ako? Anong sinasabi mo, Jiangji? Ang nasa isip mo lagi ay kung ano-anong kalokohan. Ginoong Huo, yung pagtatanggol ninyo sa akin kanina, kung ito ay dahil sa aming personal na relasyon, hindi na kailangan. Magnegosyo na lang tayo. Jiangji, hindi ganyan. Nagkakamali ka. Lagi kong pinaghihiwalay ang personal at trabaho kahit ibang tao ang ninakaw ang gawa. Gagawin ko rin iyon. Ang ginawa ni Song Jiao ay lumampas sa hangganan ng kumpanya. Walang kinalaman ito sa relasyon natin. Ganoon ba? Salamat po, Ginoong Huo, sa pagiging patas. Kung wala na, mauna na ako sa trabaho. Babae ito, talagang hindi marunong kumilala ng mabuti. Ako naman ay talagang Halika rito. Jiangji, sabihin mo, sinadya mo ba? Naghanda ka na ba ng bitag noon pa? Sinadya mo akong ipahiya sa pulong? Gusto mo lang akong apakan para umangat ka? Di ba? Song Jiao, hindi ako Diyos, hindi ako manghuhula. Akala mo ba lahat ng tao ay kasing walang hiya mo? Wala kang profesional na etika. Diretso mong ninakaw ang gawa ng iba. Ang lahat ng parusa na natanggap mo ngayon ay resulta ng sarili mong gawa. Wala kang masisisi. Hindi ba iyan ang kotse ni Kuya Jingmu? Dati hindi siya nagsasakay ng babae. Paano naman si Jiangji na babaeng iyon? Baka naman. Magaling. Jiangji, ikaw na walang hiyang babae. Hindi ba sapat na nakarelasyon ka sa mayaman? Ngayon, pinuntirya mo si Kuya Jingmu? Kuya Jingmu, ay akin lang. Hindi. Hindi ganoon. Hindi. Sumunod ako kay Amo Huo ng maraming taon. Hindi niya ako kailanman tiningnan ng diretso kahit isang beses. Bakit naman? Bakit pagdating mo, Jiangji, ay bigla kanyang pinaburan? Sabihin mo, ano ba talaga ang ginamit mong maruming taktika para maakit si Amo Huo? Song Jiao, ang lahat ng bintang at paninirang puri mo sa akin ngayon ay hindi makakasakit sa akin. Sa halip, ay nagpapakita lamang ng iyong sariling kapangitan. Ano ang ibig mong sabihin? Ininsulto mo ako. Wala lang, literal lang ang ibig sabihin. May iba ka pang kailangan? Kung wala naman, magpapaalam na ako. Ikaw. Bakit ang ingat mo sa tiyan mo? Baka naman. Buntis ka? Ikaw? Masamang babae? Ikaw. Umalis ka. Sir Hua, dahil sa kasalukuyang kalusugan ni Jiangji, ay hindi na talaga angkop na kunin ang pangunahing gawain ng proyekto.
Hindi pa po ba ninyo alam? Si Jiang Ji ay buntis. Umalis ka. Jiangzi, ayos ka lang ba? Masakit ba ang tiyan mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Sinisipa ka ba ng bata? Napush lang ako kanina. Medyo masakit ang tiyan ko. Ikaw ang nagtulak. Sir Huo, bakit po kayo galit na galit? Si Jiang Zi kasi, nagtago ng pagbubuntis sa pag-apply dinaya ang kumpanya. Ayon sa employee handbook, dapat siyang tanggalin agad. Bukod pa, hindi naman po ito ang inyong anak. Tay. Siyempre ito ay... Tay. Siyempre ito ay... Presidente Wu, masakit ang tiyan ko. Song Jiao. Kahit na ang proyektong ito hindi napunta kay Jiang Ji. Dahil nangopya ka at pinaratangan, walang moralidad, sinaktan ang iba. Ang kasong ito ay tiyak na hindi mapupunta sa kamay ng taong katulad mo. Sinisante ka na ng kumpanya, mag-impake ka na agad. Umalis ka sa Huo Corporation. Presidente Huo, Presidente Huo. Bakit? Bakit ba ganyan ka-concern si Presidente Huo kay Jiang Ji? Hindi naman siya naging ganyan ka-concern sa akin. Ngayon, para sa babaeng ito ay sinisante ako. Tay. Siyempre ito ay... Ang dinadala ba ni Jiang Ji sa kanyang tiyan ay talagang anak ni Presidente Huo? Buti na lang sinabi ng doktor, ngayon ay natakot lang siya ng kaunti. Ayos lang ang sanggol. Ikaw, sa bahay. Magpahinga ka ng mabuti. Hindi mo ba ako sasamahan pa uwi? Ano? Gusto mo bang samahan ka ng asawa mo? Huwajing mo? Huwag kang pabiro. Siya? Hindi na kita bibiruin. Sakto. May emergency sa kumpanya ngayon. Kailangan kong pumunta doon. Ikaw, magpahinga ka na lang sa bahay. Alam ko na. Sige, pumunta ka na sa kumpanya. Sige, aalis na ako. Jiang Shi, ang pagbubuntis ay sumira sa iyong pangangatawan. Yumaba ka at naging pangit. Humph. Ang mga lalaki ay puro tingin sa ganda. Bata ako at maganda. Samantalang ikaw, matanda ka na at kupas. Sa palagay mo, si Amo Huo ay mas gusto sino? Kalihim Jiang, hindi ka ba dapat naka-break ngayong hapon? Tapos na ang trabaho sa opisina. Bakit ka bumalik? Naalala ko lang bigla may hindi pa ako tapos na gawain. Kung hindi ka naniniwala, subukan mong tingnan mo mismo. Kakaiba. Ako at si Huo Jingmu ay nagpakasal dahil lang sa bata. Pero bakit nung narinig ko ang pang-uudyok ni Song Jiao? Ganito ako kabado? Song Jiao, yung tsaa na ibinigay mo sa akin last time, may problema nga. Naglakas loob ka pang manloko sa akin? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob?
Assistant Lin. Lin. Mrs. Secretary Jiang. Bakit ka nandito? Ako. Sa loob na lang tayo mag-usap. Bakit kapag nakita ko si Huo Jing mo, natumanggi kay Song Jiao, natutuwa ako? Jiangji, ikaw, babaeng walang hiya. Tumahimik ka. Bitawan? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Song Jiao. Ito ang iyong opisyal na notice ng pagkatanggal. Permanenteng tinanggal ka na. Simula ngayon bawal ka nang pumasok sa Huo Corporation kahit saan na may kaugnayan. Umalis ka na agad. Ako? Hindi ako payag. Hindi ako payag. Sandali. Hindi ba't iilan lang ang anak ng pamilya Huo? Paano mabubuntis ni Jiangji ang anak ni Huo Jingmu? Baka ang nasa tiyan ni Jiangji ay hindi talaga anak ni Huo Jingmu, kundi sa ibang lalaki. Ziji, bakit ka biglang pumunta sa opisina? May masakit ba sa'yo? Masakit ba ang tiyan mo? O ginigising ka ba ng baby? Wala naman. Wala naman. Bakit parang hindi ka masaya? Sino nagalit sa'yo? Nakikita mo pa kung masaya ako o hindi. Ginoong Huo, kailan ka nagpalit ng trabaho sa pagbabasa ng mukha? Siyempre. Nakalimutan mo na? Ang asawa mo ay may alam sa lahat. Dahil ba kay Song Jiao? Sumusumpa ako. Hindi ko man lang siya hinawakan. Siya mismo ang lumapit. Itinapon ko siya palabas. Totoo. Alam ko. Naniniwala ako sa'yo. Kaya ang mga luha mo ay walang kinalaman sa akin. Dahil lang sa allergy sa pollen. Oo nga. May allergy ako sa pollen. Kapag naamoy ko ang pollen, gusto kong bumahing. Kaya, hindi mo talaga ako gusto. Sa totoo lang, hindi ko rin masabi kung gusto o hindi. Ang sitwasyon natin ay masyadong biglaan. Ibig sabihin, hindi mo ako gusto. Naiintindihan ko na. Kaya pala, dahil lang sa bata. Napilitan kang makasama ako. Maniwala ka sa akin. Oh, wala ka talagang pakialam? Kaya kahit sino ang lumapit sa akin, parang wala kang pakialam. Huwa Jingmo, kung wala akong pakialam sa'yo, bakit ako magpapaistorbo? Pumunta ako sa kumpanya para hanapin ka. Gigi, kaya pala pumunta ka sa kumpanya ay dahil dito. Dahil may pakialam ka sa akin. Gigi, sabihin mo sa akin. Nagseselos ka ba? Sino ang nagsiselos? Zizi, nagseselos ka. Dahil gusto mo ako. Di ba? Zizi, gusto rin kita. Sobrang gusto. Kung sakaling magka-stretch marks ako, tumaba at naging pangit. Magugustuhan mo pa ba ako?
Bakit bigla kang nag-isip ng ganyan? Si Song Ziyao ba? Ano na naman ang pinagsasabi niyang kalokohan? Zizi, ang pagiging sensitibo sa pagbubuntis ay hindi maiiwasan. Alam ko yan. Pero kailangan mong maniwala sa akin. Mahal na mahal kita. Zizi, medyo sensitive ang pagbubuntis ay hindi maiiwasan. Alam ko iyan. Pero kailangan mong magtiwala sa akin. Mahal na mahal kita. Kahit magkaroon ka ng stretch marks o tumaba ka, ito ay patunay ng iyong katapangan. Mr. Huo, kailangan ninyo ang ulat na ito. Pasensya na, Mr. Huo, Secretary Jiang. Magpatuloy kayo. Bumalik ka. Mr. Huo, mayroon akong matatandang magulang at mga anak. Wala akong nakita kanina. Humingi ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong tanggalin. Kailan ko sinabing tatanggalin kita? Pumunta ka. Tawagin mo silang lahat. Huwajing mo. Zizi, magtiwala ka sa akin. Tara, lahat ng ginagawa niyo ihinto muna. Makinig kayo sa akin. May iaanunsyo akong mahalaga. Simula ngayon, ang Huo Group magkakaroon ng bagong kasosyo. Na siya ring asawa ko, Secretary Jiang. Oh. Secretary Jiang, hindi ko inaasahan na tahimik kang gumawa ng malaking bagay. Tahimik lang. At nakuha mo si Amo Wo. Binabati kita. Oo nga. Pero sa totoo lang, si Secretary Jiang lang ang ganyan maganda. Mahusay sa trabaho, mabait ang karapat-dapat kay Amo Hu. Perpektong magkatugma. Gigi, tumingin ka. Ang lahat ay pala kaibigan. Taos-pusong bumabati sa atin. Gigi? Tingala ka. Lahat naman ay pala kaibigan. Taos-puso nilang binabati tayo. Naniniwala ako. Hindi sila kailanman dahil ikaw ay Mrs. Huo. Titingin sa'yo ng may pagkiling. Sa trabaho, ikaw pa rin ang profesional, kalmado at may kakayahang Secretary Jiang. Ngayon, nagkaroon ka lang ng bagong titulo. Ang may-ari ng Huo Group. Salamat sa inyong lahat sa pagbati. Ang kasal natin ay sa simula ng susunod na buwan. Inaanyayahan namin kayo sa aming kasal. Si. Tay, ano pakiramdam mo? Komportable ba ang prosthesis? Mahirap bang maglakad? Ayos. Ayos na ayos. Tatay, paano ang pakiramdam mo? Maayos ba ang prosthetic leg? Mahirap ba maglakad? Mabuti. Mabuti naman. Ang bagong binti ko. Mas flexible pa kaysa inaasahan ko. Ayos lang. Tatay, magbabayad ako ng bayad medikal ngayon. Manatili ka lang diyan, huwag gumalaw. Sige. Ayaw akong makita ni Jingmu ngayon. Itong babaeng si Jiang Zi, mahigpit ang bantay. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Kung susubukan kong lapitan ang lumpong tatay niya,
Ikaw, Itong prosthesis. Mukhang mamahalin. Imported ba? Ito ay ilang daang libo. Hindi bababa sa ganyan. ito ay anak ko. Nagtatrabaho ng husto binili ang prosthesis para sa akin. Ano ang kinalaman mo? Nagtatrabaho ng husto. Matanda. Ang anak mo, isang bagong hire na sekretarya. Biglang nagkaroon ng maraming pera para bilhan ka ng napakamahal na prosthesis. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Saan nakuha ni Gigi ang pera? Saan nakuha? Siyempre, ipinagbili ang sarili. Para iligtas ang iyong matandang buhay, ibinenta ang sarili sa isang matandang lalaki. At nagdalang tao siya, isang bata, na kahit ang ama ay hindi kilala. Ang perang ito ay ang bayad para sa bata sa kanyang tiyan. Ang sinabi mo. Ay, totoo. Ano ngayon? Ang prosthesis na nakuha mula sa ganitong pera. Gamit. Kaya pa ang loob mo? Kumusta? Magbayad po ng bayad. Sige, sandali lang. Tatay, sa wakas ay nakatayo na. Pagkatapos bayaran ito, ang pinakamahirap na araw ay natapos na. Zizi. Zizi. Gigi? Tatay. 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 Ayos ka lang ba? May nasaktan ka ba? Gigi, ah? Sabihin mo sa akin. Totoo ba ang sinasabi niya? Talaga bang para makalikom ng pera para bilhan ako ng prostetikong paa? Nagbenta ka ng iyong katawan? Song Jiao. Ano na naman ang kalokohang sinabi mo kay tatay? Makinig ka kay tatay. Palaglag mo ang batang ito. Bata ka pa? May oras ka pa para bumalik. Tatay, kahit hindi na ako makatayo sa buong buhay ko, ayoko ng maruming pera mo na pambili ng binti. Ang sakit sa puso ni tatay. Tay, kahit habang buhay hindi na ako makatayo. Huwag mo akong bigyan ng maruming pera mo na ipapalit sa aking binti. Tay, naaawa ako sa iyo. Tay, ZZ. Pasensya na. Nadelay ako dahil sa parking. Nahuli ako. Song Jiao. Ikaw na naman. Ginoong Huo. Paano po? Sino ka? Ano ang relasyon mo sa anak ko? Tay. Ako ang asawa ni Jiang Ji. Kasal na kami ng legal. Ano? Imposible iyan. Naniniwala ka na ba ngayon? Hindi. Kuya Jeng mo, ang angka ng Huo ay kakaunti ang supling. Paano naman si Jiang Ji ay mabuntis ng anak mo? Ang nasa tiyan niya ay isang anak na hindi kilala ang pinagmulan. Kuya Jeng mo, ang angkan ng Huo ay laging kakaunti ang mga anak. Paano naman si Jiang Ji mabubuntis ng anak mo? Yung nasa tiyan niya tiyak na galing sa kung saan-saan. Song Jiao. Kanino ang anak sa tiyan ni Gigi? Alam ko nang mas malinaw kaysa kanino man. Paulit-ulit mong inaapi ang asawa ko. Mula ngayon, ayaw kong makita ka sa kahit anong sulok ng binsyeng. Muli, Assistant Lin. Amo, Huo, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Bitawan mo ako. Nalinlang ka ng babaeng ito. Huo Jing mo, pagsisisihan mo ito. Tay, kami ay legal na mag-asawa na protektado ng batas. Ang pera ko ay pera rin niya. Para sa inyo ang pinakamagandang prosthetics para mabigyan siya ng magandang buhay. Natural lang iyon. Walang maruruming transaksyon. Tay. Pasensya na. Dati akong nag-iisip na. Sabihin ko sa iyo kapag gumaling ka na. Kaya naman, pasensya na. Tay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaan si Gigi
na makaranas ng anumang paghihirap. At hindi ko rin papayagan na may mang-api sa kanya. Tay, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan si Gigi na maapi o mapahiya. At hindi ko rin hahayaan na may mang-api sa kanya. Ipagkatiwala mo siya sa akin. Siya. Si Gigi ay walang nanay mula pagkabata. Ako bilang kanyang tatay. Makita na masaya si Gigi ay sapat na para sa akin. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Ngayon, sama-sama nating palakpakan ang pinakamainit na palakpakan, paki-welcome ang ikakasal na mag-asawa. Woo! Woo! Na pumasok. Ginoong Huo Jingmu, handang-handa ka bang pakasalan si Binibining Jiang Ji bilang iyong asawa? Ginoong Huo Jingmu, handang-handa ka bang pakasalan si Binibining Jiang Ji bilang iyong asawa? Sa panahon ng kaginhawahan o kahirapan, kasaganaan o kagipitan, kalusugan o karamdaman, kaligayahan o kalungkutan, at iyong mamahalin siya nang walang pag-aalinlangan, maging tapat sa kanya, hanggang sa walang hanggan. Oo, ginagawa ko. Binibining Jiang Ji, handang-handa ka bang pakasalan si Ginoong Huo Jingmu bilang iyong asawa? Sa panahon ng kaginhawahan o kahirapan, kasaganaan o kagipitan, kalusugan o karamdaman, kaligayahan o kalungkutan, at iyong mamahalin siya nang walang pag-aalinlangan, maging tapat sa kanya, hanggang sa walang hanggan. Oo, ginagawa ko. Ngayon, mangyaring magpalitan ng singsing ang bagong kasal bilang tanda ng inyong pag-ibig at pangako na walang hanggan. Jiangji, kapag naisuot mo na ang singsing na ito, wala ka ng atrasan. Jiangzi, isuot ang singsing na ito. Hindi ka na makakapagbago ng isip. Sa buong buhay mo, ikaw ay akin, Huo Jingmu. Hindi naman talaga ako nagbabalak na magbago ng isip. Napalitan na ang singsing. Sumasagisag sa inyong mga puso. Mula ngayon, magkakalakip ng mahigpit. Ngayon, nobyo, maaari mong halikan ang iyong nobya